Bulacan District Engineer Henry Alcantara tags Centers Joel Villanueva and Jinggoy Estrada, as well as former Senator Bong Revilla and Ako Bicol Representative Zaldi Co to budget insertions and kickbacks in relation to flood control projects. Kita nyo, si Zaldi Ko at yung tatlong tatlong bugok na to. Itong tatlong bugok na to na si Jinggoy Villanueva, Bong Revilla, yung dalawa dyan, ano na yan eh. Nakulong na yan dati. Ngayon, balik-kulungan na naman. Magbabalik-kulungan pa yung isa nakabalik na. Yung isa magbabalik pa lang si Jinggoy. Hindi na natuto. Tapos si Joel Villanueva, magaling magsalita yan. Pastor nga yung tatay eh, di ba? So, wag kayong papadala sa kanyang salita. Tingnan niyo po yung ebidensya. Yung drama ni Villanueva, wag niyo pong tingnan. Malilin lang po kayo. Makamalin lang po kayo pag pinukusan niyo yung drama ni Villanueva. Pukusan niyo po yung kanyang mga sinasabi. Ano po yun? Pukusan niyo. Pag sinabi niyang, wala akong kinalaman, baliktarin niyo. I-reverse niyo. Ito i-reverse nyo lang. At makikita nyo yung kanilang kasinungalingan. Diba? Tuloy tayo, tuloy. Tuloy tayo. At the Senate Blue Ribbon Committee hearing on Tuesday, September 23, Alcantara also tags former Public Works and Highways Undersecretary Robert Bernardo as his boss in the country's anomalous flood control projects. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024. Yan magnanakaw versus magnanakaw, nagtuturuan na sila. Alcantara, pera ng taong bayan, binubulsa din naman ito. Dahil na booking na siya, magtuturo na yan. Yung kanyang kasamahan sa pagnanakaw, o yung namumorsyento, tuturo niya yan. Yung kawatan din yan, kawatan. Yun, nagkabukingan. Na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay sana all. Magkano yan? Magkano yan? Ulitin natin. 300 milyon na para kay 300 milyon na para kay 300 million? Labo mo magsalita. Alam mo, Alcantara, para kang lumulunok ng burat. Klaruhin mo naman para hindi kami malito. Sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandida. Paldo si Bong Revilla, kaya pala nauna sa kulungan eh. Sasabihin mo pa, tulungan ka na ipagdasal ka rin? Ano daw? Ano daw? Sabi dito, kahit mamatay si PBBM, wala na rin kayo kawala sa mga krimen nyo kasi hindi naman dala ni PBBM sa hukay. Wag naman sana. Yan So, ipagdasal ka namin, Bong Revilla. Noong nagnanakaw ka ng pera ng taong bayan, maraming nagsuffer. Kasi imbis para sa taong bayan, ninanakaw mo. Maraming nagugutom, maraming binabaha. Masaya ka sa pagnanakaw mo nun. Inangkin mo lang sinulo. Kasama yung pamilya mo, syempre nakikinabang yung pamilya mo. Ano ka ba? 'Di ba? Pero nung makukulong ka na, hihingi ka na ng tulong sa taong bayan na ipagdasal ka. Roster, shoutout ko tama ba yun? Ipagdasal ka dahil gipit ka na. Diba? Hindi ka na nahiya no? Siguro yung ipagdadasal na lang namin, sino yung ipagdadasal namin? Yung mga taong apektado sa baha. Yung mga taong na tinatamaan ng landslide, yung mga pagputok ng bulkan, yung mga binabaha, yun na lang siguro yung ipagdadasal namin. Pero yung ikaw,
politiko, pagdadasal, magnanakaw. Baka kami pa yung magkasala niyan. Oh. Free will, charot ko ah. Baka mamaya naman kami pa yung magkasala. Hindi naman namin, hindi namin alam kung magkano talaga yung ninakaw mo. Ha? Hindi namin alam. Pero ipagdadasal ka namin. Baka kami yung magkasala. Maawa ka naman sa amin. Rebelya. Diba? Maawa ka sa amin. Pagdadasal na lang namin yung karapat dapat ipagdasal. Yun. Dato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sedbong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Later, he says Villanueva did not ask for a specific project or percentage, but Bernardo reportedly ordered that he be given a project equivalent to 25% Siyempre yan si Villanueva, magdi-deny din yan. 150 million pesos. Nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control, yung mga Paldo! Oh. Paldo. Paldo po si Joel Villanueva. Mr. President! Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan! Grabe yung drama. Kaluluwa daw ng bayan natin yung pinapalitan. Kapal na mukha mo. Tapos yung tatay niya, nasa simbahan sila, maraming members. Ang topic sa simbahan, imbis salita ng Diyos, anong topic? Flood control. Dine-defend yung kanyang anak. Hindi naman daw magnanakaw yung anak niya. Kawawa yung kaluluwa ng mga to, na sa simbahan nila, yung mga nagpapakatanga pa dyan. Ayun, bakit flood control yung pinag-usapan nyo sa simbahan? May flood control ba sa langit? Sus Mariusip. Kaya mga baliw talaga yung mga membro niya. Na nagpapakatanga pa hanggang ngayon. proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Alcantara says he brought the 150 million pesos with him to a rest house in Barangay Igulot, Bukayo in Bulacan. According to Alcantara, he handed the money to Villanueva's employee named Peng. After this, the former district Sino, Anong pangalan ng employee? handed the money to Villanueva's employee named Peng. After Peng! Si Peng yung employee! Sinong Peng ito? Klaruhin nyo nga yan. Sinong Peng yan? Baka na, tama po ba? Peng ba? Peng? May kapangalan no? Ay, shoutout kay Polongges Yutman, Sino ba yon? Sinong Peng yon? Tama po ba? Peng po ba yung sinabi doon? Gulat ako doon, After this, the former district engineer says that he had no further contact with Peng. As for Estrada, Alcantara recalls Bernardo mentioning the 355 million peso fund for the senator. However, Alcantara insists that he had no direct communication with Estrada. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Regarding Ko, the former district engineer says he met the lawmaker in September 2021 and discussed how to secure funds for various projects into Alcantara's district. After a month, Alcantara says he submitted a list of Kinanta ni Alcantara si Zaldico. Kinanta. Yun nga, may mga pagnanakaw din ginawa. Ang nangyari, tumakas yung tanga. Tumakas. Buti hindi ka inanod ng baha. Nung tumakas, nung nasa ibang bansa na, nagturo. Tinuro yung Pangulo. Tinuro si Martin Romualdez. Diba? Wala namang ebidensya. Ano lang po yung ebidensya niya? Naglabas lang siya ng mga maleta
na bagong bili. Mga bagong bili lang. Yung nilabas yung maleta. Ano yun? Panlilin lang yun sa publiko. Tapos titistigo daw siya. Saan ka titistigo? Online? Pwede ba yun? Hindi. Siyempre, ikaw yung pinakamalaking kawatan sa bansa tapos titistigo ka lang online. Dapat uuwi ka ng Pilipinas. Diba? Uwi ka Pinas. Tangina mo. Projects related to flood control. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. So yan nagtuturuan sila. Yung mga maleta niya may tag pa. Oo nga. Kompleto po. May tag pa yun. Diba? Alam mo, Saldi ko, hindi mo na malilin lang ang taong bayan. Pero DDS, malilin lang mo. Bakit? Ginawa ka nga nilang superhero eh. Pero kami hindi. Diba? Hindi. Tama na. Okay na yan. Importante, bistado ka na ngayon. So kayo, anong reaction nyo dito? Anong reaction nyo dito? Kaya Zaldi ko mga pre, and comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento dyan. At eto na. Idugtong po natin ito. Ito, idugtong po natin. Ayan. Etong kay Sara Duterte mga pre, no? Wait lang, ayusin lang natin to kasi medyo naipit si Sara. Wawa naman. Ayan. Okay. Lakyan natin para makita nyo naman. Basahin po natin ito ayon dito sa post na to, sa caption, yung caption muna basahin natin. Kontroladong kwento ng korupsyon. Binatikos ni Sara Duterte ang umano'y pagmamanipula ng naratibo sa mga investigasyong may kaugnayan sa korupsyon sa gobyerno. Ayan Tanong niya, bakit tila piling-pili lamang ang mga kasong iniimbestigahan? At bakit biglang namatay ang mga isyo kapag nadadamay na ang administrasyon? Ayon sa bise, malinaw na may pagkontrol sa takbo ng mga investigasyon upang maprotektahan ang ilang nasa kapangyarihan. So, ito, basahin natin to. Kung mapapansin, ito sabi ito ni Sara Duterte kung mapapansin nyo, kapag tatamaan na talaga ang Office of the President sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon o nawawala, nalilibing o nalulubog yung investigasyon. Ang tanong po dito, lumubog po ba yung investigasyon? Hindi. Hindi. May mga nakulong na nakinabang sa flood control, pera para sa flood control. May mga nakulong, may mga nakasuhan, may mga nagtago. Hindi siya natabunan, hindi siya nawala, Sara Duterte. Sadyang maingay lang yung pangalan nyo pagdating sa usaping pagnanakaw. Kaya palagi kayong nangunguna dahil yung tatay mo number 1 magnanakaw. Diba? Kaya number 1 palagi kayo. May bago mang issue, tatalunin pa rin ang issue ninyo. Kasi kawatan ang pamilya nyo. Di umano huwag ka na magtaka kung may bagong issue, biglang bababa dahil sa inyo rin. Pag usaping flood control project naman, maanumalyang flood control na yan, may napapanagot may nakakasuhan may nakukulong Kaya yung usapin dyan, medyo nawawala. Di ba? Kasi may nakusuhan, may nakulong, may nagsauli ng pera. Di ba? Isa inyo, nasolusyonan ba? Wala pa. Nagsisimula pa lang yung laban. Nagsisimula pa lang kayong kasuhan. Di ba? Wala pa.
Simula pa lang yan. Pinapa-impeach pa lang kayo. Kaya yung magugulat ka ba? Bakit nawawala yung usapin dito? Nasusolusyonan dito eh. Kayo, susolusyonan pa lang yung problema sa inyo. Oh. Ay, gets mo? Oh. Wag ako, wag kami. Sarah, ha? Kung hindi sana kayo nagnakaw noon, yung tatay mo, di ba? Hindi kayo magna-number 1 pagdating sa dakawan sa bansang ito. Sana nasagot ko yung comment, di ka naman nagtanong pero sinagot pa rin natin. Bakit biglang namamatay yung investigasyon? Kasi may inakulong na. May nagbalik na ng pera. Diba? Blah, 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 and blah, blah, blah. Gets mo na. So, ayun mga pre. Oy, salamat po sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating, sa ating video, no? Sa ating live. Kalimbangin nyo na po yan. Like, share, subscribe na po kayo. Yan. Siyempre, may TikTok po tayo dyan. Kalimbangin nyo lang din po yan. At meron po tayong Facebook page. Ayan.